Magandang araw po mga kapatid, Pastor Lito De Leon of Without Walls Ministries. Noong mga bata pa tayo, may hinahangaan tayo mga superheroes at maaring hanggang ngayon humahanga pa rin tayo. At kadalasan ito yung mga characters na napapanood natin sa pelikula. Gaya halimbawa ni na Incredible Hulk, Superman, Batman, di kaya Captain America, na hinahangaan natin, ngunit habang po tayo nagkakaisip, ating naunawaan na itong mga ganitong klaseng karakter ay hindi nag-i-exist at sa pelikula lang napapanood. At sila ay mga human beings like the rest of us na maraming failures, weaknesses, and feeling of inadequacy about themselves that we all share. Sapagkat anumang antas po ng success sa buhay na yung narating, magkakaroon ka pa rin ng feeling of weaknesses and inadequacy sa iyong sarili. Halimbawa, take the case of Michael Jordan, pinakasikat at successful na basketball player sa buong mundo. 6 times NBA champion, 5 times most valuable player, 4 times All-Star Games, 2 gold Olympic champion, at bilyonaryo. Ngunit, ang sabi niya, and I quote, "I have failed over and over again in life. That's why I succeed. I have missed 9,000 shots in my entire career in basketball. I have lost 300 games, 26 times to take the winning shots, but failed." The idea I want to impress upon your heart, mga kapatid, is that real success is built on failure. Failure is the way to become successful. At hindi dapat ito maging sagabal, bagkus isang hamon upang marating natin ang tugatog ng tagumpay. Kung may failure na naranasan sa buhay, lahat ng area, ito man sa school, sa relationship, sa pamilya, sa business, may pag-asa pang makabangon, mga kapatid. At magamit tayo ng Diyos for His honor and glory. Sapagkat, believe it or not, kasama po yan sa istorya ng buhay mo na sinusulat ng Diyos. At hindi pa tapos sa pagsulat ng magandang istorya ng buhay mo at buhay ko. Kasama po yan sa plano niya upang ikaw at ako magamit niya for His glory. Sa araw na ito, ibig kong bigyan pansin ang 3 kwento sa Old Testament kung saan ang Diyos ay nagtatanong ng 3 katanungan at makikita natin sa ating mensahe na ang Diyos sa simula pa lang ng mundo, gumagamit ng tao, gaya mo at gaya ko, maraming kahinaan, maraming failures na diranas at walang kakayahan, walang pag-asa. Ngunit kung ibibigay natin ito sa paanan ng Diyos sa kanyang kamay, gagawa siya ng kamangha-mangang himala. May sakatuparan lamang ang magandang plano sa ating buhay. Bago po natin basahin ang unang talata, samahan niyo po akong manalangin. Panginoon Diyos, dakila, makapangyarihan, punong-punong pag-ibig. In fact, Lord, Ikaw ay pag-ibig. Salamat, Lord God, sa lahat ng himala mo. Salamat, Lord God, sa mensaheng hinanda mo sa araw na sa iyong mga anak, na minsan pa, Lord God, pinapaalala namin kung sino ka, isang Diyos na mapag-aruga at isang Diyos na, Lord, binabigyan mo kami ng protection at provision sa lahat ng oras, Lord God. Salamat, Panginoon, na kami ay sasamahan mo sa pamagitan ng kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu na siyang gabay patnubay, Lord God. Ito ang aming dalangin. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. The first question that we are confronted with was Moses. He has experienced a lot of failure. And we find it in Exodus chapter 4, 1-5. Basahin ko. Moses answered, "What if they do not believe me or listen to me and say, 'The Lord did not appear to you'?" Then the Lord said to him, "What is that in your hand?" Ito po ang aming unang tanong. "A staff," he replied. The Lord said, "Throw it on the ground." Moses threw it on the ground and became a snake,
and he ran from it. Then the Lord said to him, reach out your hand and take it by the tail. So Moses reached out and took hold of the snake, and it turned back into a staff in his hand. This, said the Lord, is so that they may believe that the Lord, the God of their fathers, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob, has appeared to you. Wow! Malala po natin na si Moses ay nakaraan ng kahinaan at failure sa buhay nang patayin niya ang isang Egyptian. Ngunit sa bandang huli, ginamit po siya ng Diyos upang palayain ang mga Hudyo sa 400 years na pagkailipin sa Ehipto. Maalala rin natin na si Moses ay nailigtas sa kamatayan ng sanggol pa siya, kung saan si Pharaoh nagbigay ng utos na lahat ng batang lalaking Hudyo, edad 2 pababa, patayin lahat. At si Moses, itinago ng kanyang ina upang huwag mapatay. Nilagay siya ng basket at pinaanod sa Nile River. Kasalukuyan namang ang prinsesa, anak ng Pharaoh, ay naliligo. Ako po ay naniniwala na dahil sa divine intervention, nakitang sanggol ng prinsesa, inampon at tinuring na tunay na anak. At nang maghanap ng nurse na Hudyo ang prinsesa upang alagaan si Moses, ang nirekomenda ay ang mismong tunay niyang ina, si Jochebed. At habang lumalaki si Moses, kapatid, naturuan siya ng kanyang nurse, ang tunay na ina, ng history ng Israel, ng kanyang Diyos, at kung paano pinahirapan ng mga Egyptians ang kanilang kalahi bilang mga alipin. Kaya't si Moses ay lumaki bilang isang dugubughaw sa palasyo nakatira, apo ng Pharaoh, nabigyan ng pinakamagandang edukasyon at nasa kanyang lahat ng hihilingin sa buhay. As a young man, makikita mo na si Moses ay nasa tamang-tamang posisyon upang matulungan ang kanyang kalahing Hudyo mula sa 400 years na pagkaalipin sa Ehipto. Prinsesa ang kanyang kinagis ng ina, lolo niya ang Pharaoh. Kung kaya't nasa panig niyang lahat ang oportunidad. Masasabi mong, he is indeed a man of destiny. Ngunit, nagkaroon po ng aberya ang buhay ni Moses. Sa isang iglap, sa simbuyo ng galit, napatay niya ang isang Egyptian nang makita niyang binubugbog ang kanyang kalahing Hudyo. At dahil may nakikita po sa kanya sa pagpatay, siya ay tumakas. Namuhay sa wilderness for 40 years. Nag-alaga ng mga tupa na hindi kanya, pag-aari ng kanyang biyanan. Nasayang ang buhay niya for 40 years. Ngunit sa Exodus 3, 1-3, ang sabi po rito, kapatid, basahin ko sa inyo. Now, Moses was tending the flock of Jethro, his father-in-law, the priest of Midian, and he led the flock to the far side of the wilderness and came to Horeb, the mountain of God. There, the angel of the Lord appeared to him in flames of fire from within a bush. Moses saw that though the bush was on fire, it did not burn up. So Moses thought, I will go over and see the strange sight, why the bush does not burn up. Wow! Gaya po ni Moses, kadalasan, akala natin, ang ating buhay ganun na lamang. At para bagang sabi natin sa ating sarili, okay na ako sa itong buhay, na wala ng pagbabago. Amen. Hanggang gumawa ang Diyos ng hakbang upang makuha niya ang ating atensyon, gaya ng ginawa kay Moses. Minsan, atensyon ang bibigay sa pighati at kalungkutan. Amen? Upang makuha niya ang ating atensyon. Minsan, atensyon na masakit na nagbibigay ng pighati ang kalungkutan. Sabi ko nga, alam mo kapatid, in my personal journey with God, ang akala ko po, ang buhay ko ay maayos na. May magandang trabaho, may magandang pamilya, hanggang dumating sa amin ang isang matinding pagsubok, matinding dagok at trahedya ng mamatay ang anak kong lalaki at dahil sa dundi. I've got 5 kids, 4 girls and 1 boy. And I lost my boy at the age of 8. It was December season, 1990.
December 2 to be exact when he died. Pinakamasakit na Pasko, kapatid, na aming naranasan. But during the days of heavy grieving, 3 months, pumayat po ako. God sent someone to minister into our lives and shares the love of Jesus and His plan for salvation. Ang tanong ko nga po ay ganito. Is it safe to say that the death of my son paves the way for the entire family to be saved? Sumasagi po sa aking isipan yan. I don't know. Hindi ko po alam ang kasagutan. Sapagkat sa pagkamatay ng aking anak, doon po kami nagkaroon ng pagkakilala kay Kristo at nagkaroon ng kaligtasan ang buong pamilya ko. Napakasakit po. But the good news is, surely, we will meet again with my son in the fullness of time. Sapagkat sabi po sa Luke 6:18, verse 15 to 16, sabi po rito, people were also bringing babies to Jesus for him to place his hands on them. When the disciples saw this, they rebuked them. But Jesus called the children to him and said, let the little children come to me and do not hinder them, for the kingdom of God belongs to such as this. Sa atin pong binasa, parang sinabi na rin ni Jesus sa mga disipulo at maging sa ating lahat ngayon, kung kayo ay hindi magiging kagaya ng mga bata, hindi nyo makakamtan ang kaharian ng Diyos sa langit. Ano po ba ang tinutukoy ni Jesus dito? Ang ibig niya pong ipahiwatig, ang mga bata ay nabubuhay sa pananalig sa kanyang magulang at patuloy na nagpapasakop sa kanyang magulang. Sila ay madaling magtiwala sa mga magulang na siyang ibig ng Diyos na tayo ay magpasakop at magtiwala sa Kanya lamang. Magtiwala sa Diyos lamang, mga kapatid, sa lahat ng bagay. Alam po ng mga bata na wala silang kakayahan na mabuhay kung walang magulang na siyang gabay at siyang mag-aalaga sa kanila. Ganon din po ang hinahanap ng Diyos sa atin. At aminin natin sa ating sarili na wala tayong kakayahang mabuhay at maligtas maliban sa Diyos na siyang nag-aalaga sa atin at lahat ng ating pangangailangan ay nagmumula sa Kanya. Ang mga bata, mapagpakumbaba na siyang dapat nating pag-uugali na magpakumbaba din. Hindi po sila nagtatayo ng galit sa puso sa kapwa-bata at madali silang magpatawad. Na ibig ng Diyos, ganun din po tayo. At kapag ang bata ay nasaktan, ano pong ginagawa nila? Ang takbo ay sa magulang. Ang Diyos ang ating spiritual father at ibig niya na tayo ay tumakbo at lumapit sa Kanya kung may pasakit at pagsubok na ating dinaranas sa buhay. At ang sabi niya, Jesus, hanggang hindi kayo magiging kagaya ng mga maliliit na ito, hindi rin kayo makakapasok sa langit. But the most important idea that I think, sa talata na ito na aking nakita, ang mga batang na namatay, wala pang muwang sa mundo kung ano ang mali, kung ano ang tama. Dahil hindi pa nila alam ang ibig sabihin ng kasalanan at ang kalang destinasyon sa langit. Praise the Lord. Makikita ko rin muli ang aking anak at minsan may kakalabit sa akin. Papa. Balik po tayo kay Moses. Dito po sa bundok ng Horeb, kinatagpo ng Diyos si Moses pagkatapos ng 40 years in wilderness. At sa Exodus 3:10, sabi po ron, so now, go, I am sending you to Pharaoh to bring my people, the Israelites, out of Egypt. Bumalik ka sa Ehipto at pakawalan mo ang aking mga pinili mula sa pagkaalipin. Ang sagot po ni Moses, understandable. Nakaka-relate pa ako sa kanya. Sabi ni Moses, huli na ang lahat, Lord. Pero kung request mo ay ginawa mo 40 years ago, baka ibang istorya. Sapagkat bata pa ako noon at malakas pa.
At isa pa, sa loob ng 40 years, mga 2 pa lang kasama ko sa kabundukan. At hindi na ako marunong humarap sa tao. At hindi na rin ako masyadong marunong magsalita ng Egyptian language. Pautal-utal na lang. Paano ako makikipag-usap kay Pharaoh? At isa pa, bakit makikinig sa akin ang mga Hudyo? Hindi ko kaya. Wala akong magawa. Kaya maghanap na lang kayo ng iba. Ngunit ano ang sagot ng Diyos? Isa ring tanong. What have you got in your hand? Anong mayroon ka sa iyong kamay? At ito po marahil ang tanong Diyos sa ating lahat sa araw na ito. So the first question God asked is found in Exodus 4:2, sabi niya, Then the Lord said to him, What is that in your hand? A staff, he replied. Yun ang mga kapatid. Napakaraming tao na bubuhay sa kanilang pagkakamali. Sa kanilang failure sa buhay, mga maling decision sa nakaraan, gaya ni Moses na nagkamali ng patay ng Egyptian, sinisisi ang kanilang sarili, kung sana hindi ko pinatay ang Egyptian, hindi na sayang ang 40 years ko sa wilderness, kung sana natapos ko ang aking pag-aaral, at hindi ako nalulong sa barkada, di sin sana mayroon akong dangal. Di sin sana hindi ako naging ganito ang aking buhay. Hindi po sila makawala sa kanilang manakaraang failures at pagkakamali. Mga kapatid, wala ka nang magagawa doon kundi matuto sa mga nakaraang pagkakamali. Hindi mo na kayang baguhin nakaraan mo sapagkat nangyari na yon. Ngunit, ano ang nasa kamay mo ngayon sa araw na ito? Ang sagot ni Moses, isang simpleng shepherd staff, isang tungkod, ito may kalawit sa dulo. Ginagamit pag saklay, pag lakad, pag mahina ka ng lumakad. Ito rin ay ginagamit ng mga nag-aalaga ng tupa. Kinakalawit sa liig para sumamaw dito sa kawan kapag sila'y naliligaw. Italong Lord ang meron ako. After 4 years of wasted life, sabi ni Lord, okay na yan. Pwede nang gamitin yan. Sa loob-loob ni Moses, ano kayong gagawin ni Lord dito? Gagabitin naman pamukpok sa bawat ulo ng Egyptian? Sabi ni Lord, ihagis mo sa lupa. Iningahagis nga ni Moses. At ito ay naging ahas. Kaya't siya tumakong palayo. Maski ako tatakbo. Ay kung makagat ka. Sabi ni Yahweh, hawakan mo sa buntot. Ano po? Hawak ko sa buntot. Alam mo kapatid, kapag ang ahas ay hinawa ko sa buntot, yung ulo niya, kagitin ka sa liig. Kung ikaw kapatid sa kalagay ni Moses, hawakan mo ba isang mabakis na ahas kobra? Isang kagat, mangingitim ka, at ilang segundo lang ang bibig mo bubula sa bagsik ng kabandag? Parang ikaw hindi mo susundin. Ngunit sumunod si Moses, at ito ay muling naging tungkod. And God said, come on, let's go to Egypt and set my people free. Ang Diyos ba kayang gamitin ng isang simpleng tungkod? Of course He can. May imposible ba sa Diyos na ating sinasabang makapangyarihan? Amen. With Moses, isang simpleng tungkod. With David, isang simpleng tirador. At napatay niya si Goliath. With Samson, isang simpleng tadyang, Jobo ng asno, at napatay niya libo-libong Philistine. Sa Diyos po, it doesn't matter kung anong gamit mo. Sapagkat sabi niya sa 2 Corinthians 10 verse 4, sabi po dito, the weapons we fight with are not the weapons of the world. On the contrary, they have divine power to demolish strongholds. Wow! Hindi yung mga armas ng mundo, kundi divine power. Sa Old Testament, mayroon din po doon, sabi sa Zechariah 4 verse 6, so he said to me, this is the word of the Lord to Zerubbabel, not by might, nor by power, but by the Spirit, says the Lord of hosts. Hindi sa ating kapangyarihan, hindi armas sa mundo, kundi divine power. Ito po ang kapangyarihan bigay sa atin ng Diyos sa pamagitan ng banal na Espiritu. Mga kapatid, hindi pa huli ang lahat. Sa Diyos, lahat ay mahalaga. At bawat isa, ikaw man ay mamamatay tao, gaya ni Moses, ikaw man sa tingin mo walang kakayahan, hindi ka marunong magsalita. Kapatid, gaya ni Moses, tatanggalin ng Diyos ang iyong kahinaan
at bibigyan niya ng kanyang kapangyarihan at kalakasan. Amen. Praise the Lord. Maraming tao ang mga kapatid, nasa alipin ng pagkakasala na dapat palayain. Gaya ng panawagan ni Lord kay Moses na palayain ng mga Hudyo sa pagkaalipin sa Ehipto, yan po ang mandato sa atin ng Diyos na palayain ang mga nasa alipin sa pagkakasala sa pamamagitan ng pagsishare ng salta ng Diyos. Amen. The first question that we have tackled is, what have you got in your hand? The second question that God is found in 2 Kings 4:1-5. What have you got in your house? Basahin po natin. Sabi po dito, the wife of a man from the company of the prophets cried out to Elisha, your servant, my husband, is dead, and you know that he revered the Lord. But now his creditor is coming to take my 2 boys as his slaves. Elisha replied to her, how can I help you? Tell me, what do you have in your house? Ito po ang pangalawang tanong. Your servant has nothing there at all, she said, except a small jar of olive oil. Elisha said, go around and ask all your neighbors for empty jars. Don't ask for just a few. Then go inside and shut the door behind you and your sons. Pour oil into all the jars, and as it is filled, put it to one side. Wow! Ito pong istoryan to. It's a question that the prophet Elisha asked of a needy widow woman. Ang balong ito ay naharap sa napakalaking problema. Ang asawa niya na siya nagproprovide ng kanilang pangailangan ay patay na. Dumating sa punto na hindi niya kayang bayaran ang kanyang mga utang at ang kanyang pinagkakautangan ng malaki halaga nasa pintuan at kumakatok upang kunin ang kanyang mga anak bilang pantubos sa pagkakautang at ipagbili sa merkado bilang mga alipin. Anong ginawa ng balot? Nagsawalang kibo na lamang siya? Hindi. Gumawa siya ng hakbang. Pinuntahan ang propetang si Elisha, a man of God. Mga kapatid, lahat po tayo nakakaranas ng problema without exception. Walang exception. At huwag na huwag po tayong humingi ng payo sa makamundong tao. Sapagkat ang alam nilang payo, makamundo rin, na maaaring masadlak ka lalo sa kasalanan at kapahamakan. Lumapit po tayo sa mga taong malakas ang pananalig sa Diyos upang makakuha po tayo ng himala sa iyong problema dahil sa makadiyos na payo. Lumapit po tayo gaya ng balo sa man of God. Lumapit siya kay Elisha. Sabi ni Prophet Elisha, anong may tutulong ko? At sinundan niya ito ng isa pang tanong, ang pangalawang tanong. What have you got in your house? Anong mayroon ka sa bahay mo? Wala po, maliban sa isang buting langis. Anong payo ni Elisha? Humanap ng marami na lagyan, manghiram sa kapitbahay at lagyan ng tigkakaunti at himala ng himala na puno lahat ng lalagyan, ipinagbili na langis, nakabayad sa pagkakautang at nabuhay sila ng masagana. Praise the Lord. Mga kapatid, maaaring sa iyong pananaw, kaunti lang meron ka. Gaya ng balo. Di kaya ang katotohanan, yun lang bagay sa buhay meron ka. Ngunit meron ka pa rin. Amen? At kapag nilagay po ito sa kamay ng Diyos, makikita mo exactly kung anong himala ang magagawa niya. Praise the Lord. Hindi ba't nilikha ng Diyos ang mundo out of nothing? At nilalang tayo out of dust? Kaya niyang gawin lahat ng bagay. Ganyan po makamakiran ang aking Diyos, ang ating Diyos na sinasamba. By the way, the primary reason kung bakit gumagawa ang Diyos ng himala, to prove His power and to meet a need. Ang unang ginawang himala sa kasalan, sa Cana. Yung alak, yung tubig ginawang alak. There is a need. Kapag ang need mo ay makakita, bulag ka, makakita ka. Pag ikaw ay hindi makalakad, makalakad ka. Lahat ng uri ng sakit, need. God prove His power. Halimbawa, ito pong sa John 6, chapter 6, 6-14,
gustong-gusto kong himala na ginawa ng Diyos. Basahin po natin. Sabi po dito, He asked this only to test him, for he already had in mind what he's going to do. Talking about Jesus Christ. Philip answered him, It would take more than half a year's wages to buy enough bread for each one to have a bite. Another of his disciples, Andrew, Simon Peter's brother, spoke up, Here is a boy with 5 small barley loaves and 2 small fish. But how far will they go among so many? Jesus said, Have the people sit down. There was plenty of grass in that place, and they sat down. About 5,000 men were there. Jesus then took the loaves, gave thanks, and distributed to those who were seated as much as they wanted. He did the same with the fish. When they had all had enough to eat, he said to his disciples, Gather the pieces that are left over. Let nothing be wasted. So they gathered them and filled 12 baskets with the pieces of 5 barley and loaves left over by those who had eaten. After the people saw the sign Jesus performed, they began to say, Surely this is the prophet who is to come into the world. Alam niyo po, saan man pumunta si Jesus, sinusunod ng tao, napakarami, dahil sa himala na kanyang ginagawa. Lahat ng uri ng sakit na papagaling niya. Isang araw, habang nagsuturo siya sa salita ng Diyos, napansin niya ang oras, lagpas ng tanghalian. At ang mga tao hindi pa kumakain at alam niya gutom na sila. Kaya't nagtanong siya kay Philip, saan makakabili ng pagkain upang pakainin lahat ng tao? Sumagot si Philip, kulang po ang 6 na buwan na sahod para pakainin lahat na naroon. Kung ang daily wage natin, pinakamila sweldo ng manggagawa sa atin sa ngayon, 500 a day, o ano mangyayari? 15,000 per month. Times 6, 90,000 ang kailangan para pakainin. Ngunit sumagot si Andrew, kapatid ni Peter, Teacher, mayroon po ditong bata na may dalang 5 pirasong tinapay at 2 pirasong isda. Dinala ni Andrew ang bata sa harap ni Jesus na handang ibahagi ang baon niyang pagkain, anumang kaliit ito. Pinagdasal ni Jesus ang pagkain at nagpasalamat. At lahat ng 5,000 na lalaki nakakain na busog. Hindi pa kasama yung mga babae. Hindi lang po yan. Pag-uwi ng bata, may dala-dala pa siyang 7 basket na puno ng tinapay at isda na natira. Mas marami pa kaysa niya binigay. Yun ang mga kapatid. This is the idea. Kapag nilagay mo sa kamay ng Diyos kung anong mayroon ka, asahan mo ng walang pasubali, may himalang mangyayari sa buhay mo. Ang Biblia, nagpapatuto, anuman ang need natin, kanyang isusupply. Amen. Philippians 4:19, it says, And my God will supply all your needs according to His riches in glory in Christ Jesus. Ito bang talatang ito ay totoo? Totoo. Itong talatang ito, madalas kong marinig na kinukot ng marami. Ngunit, isusupply na lang ba sa atin ng Diyos ng ganun lamang ang ating need? What I'm trying to drive a point, mga kapatid, sapagkat ang talatang ito ay resulta po ng sinundang talata. Kapag kayo nagkukot ng Biblia, tingnan mo yung una, kasi may linkage yan eh. Dakalag yan. Doon sa Philippians 4:18, ang sinundan, basahin natin, sabi po ron, I have received everything in full and have an abundance. I am amply supplied, having received from Epaphroditus that you have sent a fragrant aroma, an acceptable sacrifice, pleasing to God. Si Paul po nagsasalita kung saan yung mga Philippians ay binigyan siya ng mga ayuda at nagbigay ng offering sa church bilang suporta. Ano pong ibig sabihin ko? Ang sikreto po ng pagpapala ay being generous, having a generous heart. Doon sa bata, sa ating kwento, generous siya na ibahagi ang kanyang tanghalian at siya'y naka-experience ng himala. Mga kapatid,
Bakit sa dami-dami ng tao, itong bata lang nakaisip na magdala ng tanghalian? Mayroong wisdom ang batang ito. Ginagamit ang kanyang kukuti. Ang alam niya, dahil alam niya, kung aabutan sa tanghalian, mayroon siyang pagkain. At alam niyo ba kung bakit siya nandoon? Inimbita siya ni Andrew. At nasaksya ng batang ito ang kapangyarihan ng Diyos kung paano kumilos at nagpakitang himala sa kanyang buhay. In fact, na-bless pa siya ng Diyos. Umuwi siya taglay-taglay ang pagpapala nang ipagkatiwala niya ang kanyang maliit na tanghalian na ibahagi. Siya ay nakapag-uwi ng 7 basket ng isda at tinapay. Ang tanong ko po sa inyo, tayo po ba may naimbita na at dinay Kristo upang masaksayin ang kapangyarihan ng Diyos? Ang unang tanong ng Diyos, what have you got in your hand? Tanong kay Moses. Pangalawang tanong, what have you got in your house? Tanong sa balo. Then the third and final question that God is, what have you got in your eyes? In other words, what do you see? 2 Kings chapter 6 verse 16 to 17, sabi po rito, don't be afraid, the prophet answered, those who are with us are more than those who are with them. And Elisha prayed, open his eyes, Lord, so that he may see. Then the Lord opened the servant's eyes, and he looked and saw the hills full of horses and chariots of fire all around Elisha. Ang istorya po rito, ang kwento nito mga kapatid, ang hari ng Syria, sinubukang makipagdigmaan sa Israel. Ngunit ang problema, sa tuwing gagawa sila ng bitag upang mahulog ang mga Israelite army, pumupunta sa kabilang direksyon ang army ng Israel. Ilang beses pong nangyaring ito, kaya naging maliwanag sa hari ng Syria na bawat kilos nila alam na mga general ng Israel army. Kung kaya't isang araw, nagpatawag siya ng security meeting. At sa meeting na yon, sinabi niya na may espiyang Israel sa kanilang hugbo. At aalamin niya kung sino ang traidor na ito sa kanilang hanay ng army. Ngunit isa sa closest advisor ng hari ay nagsalita. Wala pong espiya, mahal na hari, dito sa ating hanay. Ang problema po natin ay ang propetang si Elisa. Ipinapakita sa kanya ng Diyos lahat ng bagay. Alam po niya lahat ng utos na ginawa mo sa ating army. At alam niya kung anong sinasabi mo maski sa loob ng iyong kwartong tulugan. At ito ay sinasabi niya sa hari ng Israel. Kaya't nang mabalita ng hari ng Syria na si Elisa na sa siyudad ng Dothan, nagpadala siya ng libu-libong sundalo sakay sa mga kabayo upang hulihin si Elisa. Kinabukasan, maaga pa, lumabas ang helper ni Elisa. At nang siya'y mapagtingin sa kapaligiran, siya'y nanginig at namutla sa takot. Dahil nakita sa kabundukan, libu-libong kawal, mga karuway, mga sundalo ng Syria, nakasakay sa at napapaligiran ang lungsod ng Dothan. Dali-dali siyang pumasok sa loob, takot na takot. At sabi niya kay Elisa, sa kanya nakita, sabi niya, paano tayo ngayon, bossing? Anong gagawin natin? Sumagot si Elisa, relax ka lang bata. Huwag kang matakot. Yung kapanalig natin, mas marami kaysa doon sa kapanalig nila. Natulala ang bata, napasil ang helper, natuliro sa sagot ng kanyang amo. Tumingin siyang muli sa paligid na libu-libong sundalo. Paano pong mayayari yun? Libu-libo sila, armado lahat at dalawa lang po tayo. Sa loob-loob ng helper, hindi kaya nababaliw na itong amo ko? Relax pa rin sa gitna ng pandemic, sa gitna ng panganib pala. Parang di naharap sa malaking problema. Anong ginawa ni Lord? He prays. Open his eyes, Lord. Nagdasal siya. Yahweh, buksan niyo po ang mata ng batang ito upang siya'y makakita. At binuksan ng Diyos ang mata at ang batang helper nakatanggap ng spiritual eyes. And that's the question that you ask, what have you got in your eyes? In other words,
What do you see? At anong nakita ng helper ni Elisa? Nakita niya ang bundok, punong-puno ng kabayo at karwahing apoy, nakapaligid kay Elisa. Ito po yung mga angels na pinoprotektahan sila. Alam po ni Elisa ang mga angelic armies ng Diyos naroon sa lahat ng oras. Nakabantay. Ngunit ang kanyang helper, kinakailangang magkaroon ng spiritual sight. Yun ang mga kapatid. When you're feeling inadequate, when you're feeling outnumbered and overwhelmed with problem, God asks, what have you got in your eyes? Anong nakikita na gagawin mo ng Diyos sa sitwasyon mo? Kadalasan, nakapokus tayo sa problema at hindi natin nakikita ang kapangyarihan ng Diyos dahil limited ang ating sight. Ang ibig ng Diyos, huwag kang mag-focus sa problema, itaas mo sa Kanya ang naranasan mo at aalisin niya ang limited view. Bibigyan ka ng Kanyang spiritual sight kung saan makikita mo, maski sa gitna ng pagsubok sa ating pananalig, hindi niya tayo magagapi sapagkat patuloy niya tayong binabantayan. At makikita po natin ng maliwanag ang kanyang proteksyon sa kanyang mga pinili sa pamamagitan ng mga angels. Believe it or not, bawat isa po sa atin may nagbabantay na anghel sa lahat ng oras, 24/7. As I conclude, or as I summarize, nang tanungin ng Diyos si Moses, what have you got in your hand? Ano ang nasa kanyang kamay? Ito po ay nagpapahiwatig sa atin na nasa ating mga kamay kung paano tayo gagamitin ng Diyos bilang instrumento na mapalaya ang mga taong nakakulong sa pagkakasala. Hindi po alintanan ng Diyos anuman ang kahinaan mo. Hindi alintanan ng Diyos kung anong failure mo sa buhay. Hindi alintanan ng Diyos kung anong kapalpakan na nagawa mo nung nakaraan. Gagamitin ka ng Diyos. And the second question na sinabi, what have you got in your house? It signifies provisions. God wants to supply us with all our needs sapagkat kalooban po ng Diyos to provide all our needs according to His riches and glory in Christ Jesus. Amen. And the final question, what have you got in your eyes? What do you see? It gives us an idea not to focus on problems confronting us, but focus on what God can do to protect us. Sapagat ibig po ng Diyos na mapagtanto natin at makita natin na kailanman hindi tayo pababayaan ng Diyos na masalin, ma-endure ng ating kaaway. Sapagkat God assigned angels to each and every one of us. That's the good news. To protect us from the enemy. Kung aking summarize in just 3 words, ang unang question, salvation. Physical salvation actually ng mga Israelites nang mapalaya ni Moses sa 400 years ng pagkakalipin. But it also denotes spiritual salvation. What have you got in your house? It's about provision. What can you see? It's about protection. Ganyan po ang ating mapag-arugan Diyos. God wants to protect us from the enemy, to keep us safe and secure in all our ways. Bakit ginagawa ito ng Diyos sa kanyang pinili? Simple ang sagot, sapagkat pinili niya tayo. Amen. Dahil po sa kanyang marubdob na pag-ibig sa atin. Because of His unconditional, unfailing love na hindi ko po kayang ipaliwanag kung ano kalalim, kung ano ka marubdob. In spite of our imperfections, in spite of our
unfaithfulness, in spite of our failures, in spite of our weaknesses, God is still faithful to fulfill His promise to His chosen people, like you and me. Praise the Lord. Tayo po'y manalangin. Panginoon Diyos, minsan pa, Lord God, ipinakita mo, Lord God, kung gaano kaliwanag ang magandang plano mo sa aming buhay, Lord God. Hindi mo alintana, Lord God, ang aming mga weaknesses, ang aming mga failures, ang mga kapalpakan na aming ginawa noon, Lord God. Sapagkat, Lord God, kung ito ay bibigay namin sa iyong harapan, sa iyong pakanan, sa iyong kamay, Lord, gagawa ka ng himala at ikaw ang bibigay sa kakayahan at kapangyarihan sapagkat ibig mo na bawat isa sa amin ay maging instrumental, Lord God, upang lumaganap o lumakas ang kaharian mo, Lord God, sa mundo. Salamat din, Panginoon, na isa sa mga plano mo, Lord God, your good plan for us is to provide us all our needs, Lord God, according to your riches and glory in Christ Jesus, Lord God. Salamat din, Panginoon, sa proteksyon. Hindi mo kami kayang pabayaan na masaling man lang ng kaaway, sapagat kami ay mga pinili mo, Lord God. Salamat sa lahat ng ito, Lord God. Ikaw ang Diyos na mapagmahal, ikaw ang Diyos na himala, ikaw ang Diyos na mapag-aruga sa iyong mga pinili, Lord God. Nagpapasalamat din kami, Lord God, sa araw-araw. Sapagkat maski sa gitna ng problema, sa gitna ng pandemic, Panginoon, ni minsan, hindi mo kami hinayaang mawala ng pagkain sa aming lamesa, umaga, tanghali, at gabi. Sapagkat ikaw ang nag-provide nito. Nagpapasalamat din kami, Lord God, sa kapayapaan, Lord God. Sa gitna ng problema at pandemic, payapa ang aming puso. Sapagkat ikaw ang bibigay nito, Lord God. Kapayapaan, ikaw lang ang kayang magbigay, hindi kayang ibigay ng mundo, at hindi rin kayang agawin ito ng mundo sa amin. Salamat sa lahat ng ito, Panginoon. We ask this in the mighty name of Son Jesus Christ, our Lord and Savior. Amen and amen. Praise the Lord.